tumatanda, magkakasakit, ganun talaga. Di ba? Kulit nyo rin, ano? Yan ang pananaw ko. Pero nung natutunan ko yung low carb, na pwede ka palang gumaling, kakain ka lang ng tama, wala ka ng problema. Gumaganda pakiramdam mo. Ito pa. Kakain ka ng matatabang pagkain. Eh di atakihin ka sa puso. Kolesterol yan, Brad. Tignan mo, taba-taba mo. Kakain ka pa ng kolesterol. Yan na maririnig nyo. Sa lumang nutrisyon, obsolete na po yan sa totoo lang. Tinago kasi sa atin ang katotohanan na tatlo lang naman talaga ang macronutrients natin. Ano ba yung mga yun? Tatlong macronutrients. Number 1, protein. Number 2, fat. Number 3, carbohydrates. Tandaan nyo, tatlo lang. Tsaka na natin pag-usapan yung micro. Huwag nyo masyadong intindihin yung micro dahil yung macro ang pinaka-importante sa atin sa ngayon. Kaya nag-uumpisa pa lang tayo. Kailangan ayusin muna natin ang macronutrients natin bago natin intindihin at ipilit ang micronutrients. Ano ba? Diba nga sabi, macro. O di unahin mo muna, ano ba yung macro? Protein, fat, and carbohydrates. So kung ikaw, ano ba ang protein? Para saan ba ang protein? Ang protein, para mag-build ng muscle ang katawan mo. Sa mga cells, para dumami yung cells mo. Yun ang ginagamit niya. Alam ko, pagkakaintindi ko doon, protein yun. Sa muscle building. Pero syempre, kung mag-muscle building ka, hindi naman laging kumain ka lang maraming protein, bigla na lumaki yung muscle mo. Minsan kailangan mo rin talaga i-stress yung muscle para lumaki. Tsaka na yun. Tapos, ang isa pa, ano naman ang gagamitin mong energy? Ang ginagamit ng katawan natin is carbohydrate. Tama yun. Totoo yun. Pero, maniniwala ka ba kung sasabihin kung totoong carbohydrates ang ginagamit ng katawan natin, ng cells, at saka ng utak natin, pero hindi mo kailangan itong kainin? Kasi yung katawan mo mismo, gumagawa siya ng sarili niyang carbohydrates. Chika ko lang yan. Yan ang iisipin niya. 38 years. Pero ganun kinakain ko. Ital ulam, dami kanin. Dami beses kanin. Sip. Konti-konti kain. Yan ang pananaw ko dati. Kakain ka madalas. Eat moderation. Eat frequently. Pakonti-konti. Hindi po ubra. Kumain ka man ng carbs o hindi, papalo ang insulin mo every time nakakain ka. So, nagkakatalo lang kung ang insulin mo is tataas ba o hindi. Kung yung spike ng insulin mo, mataas ba? O kung hindi. Doon nagkakatalo. Kaya, kunyari, kumain ka protein, kumain ka ng carbohydrate, parehas papalo yung insulin mo. Pero sa protina, slight lang.